Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, sa Panginoon. It is honor ko na makapag-share sa inyo ng salita ni Lord. At ito ay magiging kapulutan ng ating sa ating paglaki, lalo na sa mga kabataan. Isang blessings ni Lord sa atin, no? Na maging kabataan. Alam niyo, kabataan minsan lang yung darating sa ating buhay. Kaya huwag natin sayangin yung time natin to be sa kabataan. And then after this pandemic, you're gonna go to Manila, right? Kasi baka next year tapos na itong pandemic natin. So we have to face the real, kumbaga pa, haharapin na natin ang pagiging estudyante. Diba? Tayo naman dito pa sa high school, ganun din. Harapin na rin natin, magkakaroon na tayo ng face-to-face. Kasi ngayon, nasapat pa tayo, modular, di ba? Parang home studies pa lang, di po ba? Dapat po maging prepared. Say it, prepared. Are you prepared? Yun ang tanong. So, kaya lend me your ears, parang ng mga tenga ninyo. So, at least kahit paano, madama natin ang ipaparating sa atin ng Panginoon Diyos. Kung ako'y nag-aral sa Manila, the time, sa edad nyo rin, di ba? Kasi, from Coron, di ba? So, siyempre, hindi ako sanay doon di ba? Hindi naman ako lumaki roon. Hindi ko pa alam paano sumakay ng mga jeep, di ba? Nawawala pa nga ako Pero tinrain ako ng mga pinsan ko, ng mga kapatid ko. Pero nung mag-isa na ako, kasi sasakay ka ng jeep noon pag mag-aaral ka, ang biyahe namin, Espanya. Tagakuhan kami noon taga Sikatuna, Project 2-3, layo ng biyahe. Pero hindi pa matraffic at the time. So ito, i-komento ko lang sa inyo, yung pagiging buhay estudyante. Kasi darating ang panahon, haharapin ninyo ang buhay estudyante sa Maynila. Sino bang plano magpunta sa Maynila pag-aral ng college? Sasang kumay? Si Puerto, di ba? Okay. So, you have to be prepared once you are in the city. Kasi iba yung, I think, Corona, at least kabisado natin, we could ride tricycle and everything. But we are in Manila, kung tayo nasa Manila, we are in our own. Tayo ay nasa sarili natin. Kaya maaga ang gising, di ba? Lalo na pag nakatira ka sa boarding house. Siyempre, ikaw maglalaba and everything. Ngayon, kung hindi mo alam how to handle yourself, mapapariwara ang buhay mo. Maraming pwedeng mangyari. Sabi nga rito, kung tayo po ay nasa ibang lugar, mahalaga na naturuan tayo sa biblical principles. Kaya ngayon, kumbaga pa, bago tayo sumalang, kasi haharapin ninyo ang mundo ninyo Whether you like it or not, you have to face your word. Amen. Sabi nyo, handa na ba kayo? Nasa ko may handa na. So mahalaga pagtuturo ng Biblia sa mga kabataan, mga kapatid. Dahil ang mga kabataan ngayon ay gumugugol ng kanilang panahon. Tayo, siyempre, sa 5 days, 8 hours tayo sa school niyan, di ba? So ilang oras lang tayo sa church, mga kapatid, di ba? Sa mga papublikong para-aralan, kung saan itinuturo ang mga ibang idea. Pag nasa college ka na, kasi high school, ito ka pa lang Pag you're in college at iba-iba na pong klaseng idea, iba-ibang klaseng profesor ang makakasalamuha mo. Kasi ang dami mong subjects doon Di ba ba? Kung full load ka, kung napapasok ka ron sa kumbaga pa, hindi ka, kung co-ed, okay lang kayo, halo-halo kayo lahat. Pero iba minsan, kung iba lalaki, iba babae, may mga ganong school Kung taga Quezon City ka, papasok ka sa University Belt, ang layo ng biyahe nun. Let's say, taga-Cubao ka. Karamihan, minsan nag-rent sila ng bahay sa Sampaloc na lang, sa gitna ng between University Belt at saka ng Quezon City. May street doon Marami mga street yan. Sa may dapitan. May mga boarding house po yan. But ito ang problema natin, mga kapatid. Pag nasa Manila na tayo, papasok ka na sa school ngayon, iba-iba na yung mga classmate mo. Different kinds of background, different kinds of paniniwala. Pagdating mo ngayon, makukulture siya ka. Ang dami kasi school doon. May NCBA, PSBA, FEU, UE, di ba? Dikit-dikit sila yan. San Sebastian, Sentro Escolar, San Beda. Magkakatabi-tabi mo mga school yan. Kaya pagbaba mo, punong-puno ang lalakaran mo. Malilito ka, kapatid. Na gusto mo mapabilang sa kanila. Kasi siyempre parang, wow, ako taga-probinsya, ba't kailangan kong medyo sikat din ako? Kasi group kayo yan
So yun na ngayon, marami na magre-recruit sa ng mga fraternities and everything. At magkakaroon ka ng kaibigan doon kasi no choice ka, you have to adapt their culture. Ito na ngayon. Culture ng kinalakihan ng mga iba-ibang kultura na makakasama natin sa kolehiyo. So ngayon, dapat maging matatag tayo sa ating, sa ating biblical foundation. So dapat palagi yun ang arm natin. Diba? Kaya, siyempre, maraming kaibigan. Sama, gano'n. Sige na, enjoy mo naman. Let's watch movie, manood tayo ng sine. Ito kasi panahon na namin, iba konti pa yung malls na. Ba't ngayon, ang dami na. Sige, punta tayo rito. Manood tayo ng sine. Kain tayo sa restaurant, gano'n yun. Kasi kailangan na makisama eh. Hindi mo pwedeng ikaw lang mag-isa sa school mo. Amen? Kasi talagang kakaroon ka ng friend katabi mo. Kung alphabetical kayo, kung A ka, Aguilar, alam naman si Abrasado, kasi katabi mong dalawa kayo, di ba? Hindi mag-uusap kayong dalawa. Yun na, kung parehas kayong babae, parehas kayong lalaki, doon na nagbabanding ang inyong friendship. Kung lumaki siya sa iba, kultura niya, at ikaw yayain ka niya. Kasi po, maraming gimikan talaga. There are lots of gimikan sa lugar na yan. So, talaga dapat maging prepared tayo. Okay? Kino-condition ni Lord yung mind natin para pagdating natin sa lugar na yun, you know what you're gonna do. Amen? Dapat i-prepare na natin. So, dapat parang tayo ma-survive sa ganong sistema ng kalakaran ng mundong ito. Yun ang sinasabing total worldly. Di ba? Opo. Hindi ka pa pwede mag-hallelujah, hallelujah sa classroom mo. Sabi, sino to? Di ba? Parang tatanungin ka nilang ganon. Kaya dapat, before you go to school, you have to pray for the Lord first. Diba? Dahil ordeal yun, pag biyahe mo pa lang, matraffic na. Ikaw maglalaban ng damit mo, ikaw mamamlansya kung nasa boarding house ka. Diba? Bibigyan ka ng allowance ng parents mo, dapat tipirin mo yun, dapat mapagkasya mo yun in 1 week ang gastos mo. Hindi ba pwede na magpapakasaya ka, mauubos ka, ang pagkain mo, wala kang mauutangan doon na mahihiraman. Kaya ito ngayon natin pag-aaralan. So yung topic po natin, are you ready to know? Ito ngayon ang ating armas. Sabihin mo, ating armas. Yes, dito na tayo nga kasi estudyante, di ba? Karamihan. You have to face the real world. Ating topic po ngayon, ang layunin ng Diyos para sa mga kabataan. Ano ba ang layunin? Plano ng Panginoon para sa inyong mga kabataan. Sa Proverbs chapter 3, verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. In all your ways. Yung ways, lahat ng lakaran mo. Para mapasa iyo ang plano ng Panginoon Diyos, you have to acknowledge Him in all your ways. O sa lahat ng bagay na gagawin mo, ang Diyos ang kaakibat mo, dahil pag ikaw ay nag-aaral na sa mga universidad, mag-isa ka na lang. Wala na si kuya, si ate, si mama, si papa. Oo. At mag-isa kang papasok sa school, mag-isa ka rin uuwi. Nasasakay ka ang publikong sasakyan. At least kung may kotse ka, okay lang. But it will sustain you. The problem, yung paradahan mo, saan mo ipaparada yan? Yung university, wala namang free parking doon. Bababa ka lang, hindi somebody will driver ka, it's okay. But anyway, bihira yung mga ganun. But let's face dito sa ating realidad, sa ating class, talagang sasakay ko tayo ng pampublikong sasakyan. So ito na po yun. In all your ways, sabi rito sa Proverbs chapter 3, verse 6, ulitin ko, acknowledge Him. You have to acknowledge. Kilalanin mo siya. Ngayon, sabi rito, ang problema ngayon, pag lumaki ka sa kultura na hindi natatapat sa Panginoon, kasi there are two different culture eh. Okay? Ang school po kasi, pagdating mo sa eskwelahan, iba-iba na ang ka-classmate mo. Katulad sa PCDS o sa ACA, iba-iba ang ka-classmate mo, iba-iba yung kinalakihan nila ng kanilang mga magulang. Tama po ba? Di po ba? May magulang na palasigaw sa kanilang mga anak. May mga magulang na nag-aaway in front of their children. May mga magulang naman na hindi kilala si Christ. Ang kilala sa bungan. Hello. Opo. Sige na anak ko, yung ano ko, pakilagay mo muna ron. Siyempre, tayo naman bata. Saan ko ilalagay? Doon sa may bayabas, nung may sabit yung ano, dahil sasabong ko mamaya. Okay. Ibang kultura yun, di ba? Sa Christian culture, hindi ba pwede? Sasabihin, pagka-Kristiyano ka, nak, hindi man kang yung hawakan, ano ba yung Bible. Palakpakan natin si Lord. So yun ang advantage ngayon. Kaya papahalad kayo, sabihin, mapahalad kayo.
Dito kayo ngayon, natuturuan tayo sa Jesus is Lord Church. Kaya huwag tayo magsawa, magsimba, makinig na kanyang salita. Kung tayo po ay involved sa life group, tanggapin po natin with all our hearts. Okay? So ito na, magkaklas tayo yung dalawa between the culture na worldly at saka yung kultura naman na maka-Diyos. Maka-Diyos na tayo eh. Kaya nga nag-a-attend tayo rito, di ba? Kung maka-Diyos tayo, wala tayo rito, correct? Amen. So dito na tayo ngayon. So, naniniwala tayo sa Christ, napapasakop tayo kay Christ. So, adapin na natin ang kultura ng Panginoon Diyos. Huwag na natin balikan yung nakaraang kultura. Ba't hindi natin maalis yun dahil yung kulturang yun, doon tayo lumaki. Simula nung magkamula tayo sa daigdig, at doon tayo lumaki dahil mga magulang naman na hindi Christian. Ako parang nagkaroon din ako na culture shock din ako. Paano kaya adapt? Tingnan natin sa puntong yun, sino ngayon ang, kumbaga pa, paano babasagin yung kulturang yun, yung kaugalian na yun, at i-apply mo ngayon si Lord, yung kultura ni Lord. You know, we're gonna do it. Anybody wants to answer? Paano ko ba gagawin natin para yung kulturang kinalakihan natin sa ating environment, hindi i-adapt na ngayon yung kultura ni Lord. And how could we are in the middle, ano gagawin natin? Amen? So parang napakahirap, di po ba? Kaya pumapasok yung verse ni Lord na yun sa Proverbs chapter 3 verse, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sa lahat ng iyong gagawin sa ating buhay, siya'y ating kikilalanin at ang sa gayon, yung ating lalakaran ay maging tuwid. Amen? Kasi po pagka hindi natin siya kinikilala, o hindi natin siya pinansin, o hindi tayo nagkaroon ng nakakonect sa Kanya, napakahirap po para pagharian na tayo. Harapan po natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Itong culture of the Lord, we have to acknowledge Him. Why to acknowledge Him? Bakit ba natin siya i-acknowledge? Sino ba si Lord? Lord is King of Kings, Lord of Lord. Kung siya ang hari, kailangan mo sumunod sa Kanya. Di ba ba? Kung kumbaga pa, kung siya ang pulis, hindi ka pa pwede mag-violate ng rules ng pulis dahil uhulihin ka, driving without license ka. O sa Manila ka, lalakad, no crossing, tapos jaywalking ka, doon ka dumaan, jaywalking ka, dapat doon ka sa overpass. Di ba ba? Engineer? Oo. See? So dapat may mga sinusunod kang patakaran. So ganun din ang Panginoon Diyos. Para ma-survive tayo sa daigdig na to, because this daigdig is napakahirap talaga pag wala ang Panginoon sa puso natin, dahil it is a battleground ng buhay. So kailangan mo nating magpasakop sa Panginoon Diyos. Kaya ito na binibigay niya sa atin. In order to acknowledge Him, He's a King of Kings, He is Lord of Lords. Number one, honor Him. Correct. Honor Him. How to honor the Lord? Bigyan mo siya ng honor. Paano mo siya ina-honor? Panginoon, Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Binibigyan mo siya ng mataas na paggalang. Hallelujah. Di po ba? Bibigyan mo siya ng pagpupugay na nararapat sa Kanya. Dahil siya ay King of Kings. Yeah, okay. Number two, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Paano ka magtitiwala sa Kanya? Yun ang tanong. Magtitiwala ka sa Kanya dahil siya ang hari ng buhay natin. Magtitiwala tayo sa Kanya dahil siya ang Panginoon ng buhay natin. Magtitiwala tayo sa Kanya dahil siya ang ating tagapagligtas. Kumbaga pa, lahat ng mga mabubuting bagay sa Kanya ay ibibigay niya sa atin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Trust in the Lord, pagpagapo natin ang Panginoon. So, hindi natin ma-achieve yung mga bagay na ito without titiwala sa Panginoon Diyos. All you have to do is to make trust, magtiwala tayo. So, the third is, follow His command. How you gonna follow His command? So, sundin mo ngayon yung Kanyang utos. Sino nakaranas ng CAT? ROTC. Kasi parang dinisolve natin sa CAT, di ba? Okay. Pag sa CAT ka, follow, kumbaga pa may commanding office ka. Commanding officer. The Lord is our commanding officer. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, harap sa kanan, na. Harap sa kaliwa, na. Ano pag isang tikas, pahinga, di ba? Hindi ba pwedeng sabi ni Lord, harap sa kanan, at ikaw naman, sa kaliwa ka na, umalis ka na. Disobedience to the authority.
Ano sasabihin sa'yo ng commanding officer? Diba? Give me 20 usa for disobedience of my command. So yun po yun eh. So ang pang-apat po is love the Lord with all your heart and soul. Mamahalin mo ang Panginoon ng buong puso. Ang pag-ibig po kasi sa Panginoon, mga kapatid, hindi na sa bibig, binibigkas. Kailangan po ito ibigin sa gawa. Amen? Paano mo ngayon iibigin ang Panginoon Diyos sa pamagitan ng iyong gawa? Love with all your heart, sabi, di ba? So, ibigin mo siya sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, pagko-connection sa kanya, through prayers, at paghahanap ng kanyang kalooban sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Yung po, at saka paggawa mo ng mabubuti sa kapwa. Yung isa po yun sa mga example na minamahal mo ang Panginoon Diyos. Number 5, love your neighbors. Sino bang neighbors mo? Kapitbahay? Siya yun. Ang neighbors po, in general, napakalaki po siya. Pwede yung kapitbahay mo, pwede yung kaibigan mo, pwede yung kalaro mo sa ML. Lahat po yun, lahat na ma-connected na people sa'yo, that will become your neighbor. Kaya kung dapat, i-apply mo rin yung paggalang sa kanila. There's a brotherly and sisterly love na i-apply mo sa kanila. Huwag ka mataray, di ba? At kayo naman mga kalalakihan, huwag naman kayo suplado, di ba? Yun po yun, isa po yun sa mga bagay na gustong ipairal ng Panginoon, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Because God is love. You cannot love a person if you hate him. Mamamahal niyo ba ang taong galit kayo? Taas nga ang kamay ang nagmamahal sa taong galit. Hindi po natin kayang mahalin ang taong ating kinagagalitan. Kaya sabi nga ng Panginoon Diyos, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kaaway na umaway sa iyo. Because only the Lord God is the one to judge. Siya yung authority. Wala ko tayong authority na maghiganti. Kung nakagawa siya ng kamalian, ipanalangin mo, Panginoon, let your justice render to him, but not your justice na ipagawa mo sa kanya. Di ba? Hindi mo gawin mo, hindi mo pwede yan. Ipanalangin po natin, kung tayo nakagkamali po yung tao na yun, mahalin natin na ang nagkamali kasi yung isip na pumasok sa kanya. Kasi kung physical body lang yan eh. But kung ano yung idea ng mind mo, yun ang gagawin mo. Tama po ba? Ngayon, para malaman mo kung anong idea mo ngayon, whether kung godly ka, o dito ka sa kabila, iisipin mo kung ano ngayon yung iniisip mo sa mind mo. Doon mo ma-identify if you belong to the Lord, if you belong to the other one, kay Satan. So, para doon mo siya ma-identify. Ngayon, kung sabi ka kay Lord, talagang bawat oras hinahanap mo siya. Ang Panginoon ay sakit sa iyong mga puso at damdamin. So yun po yun, isa po yun sa palatandaan. Pero pag ikaw ay nag-iisa ka lang, at nag-iisip ka ng masama, espiritu po ng devil, yung pumapasok sa kaisipan natin. So nakuha po ba natin? Para how to identify, kung ano po ang maganda at mabuti para sa atin. 3 ways to acknowledge God. May 3 bagay po tayo na para natin siya kilalanin. Number 1, start trusting God, not in your own wisdom. Para tayo po ay para mapagsimulaan natin na tayo po ay pagtiwala sa Panginoon Diyos, makilala natin ang Panginoon Diyos, tayo po ay dapat magsimula, dapat siya pagkatiwalaan, hindi po sa ating sariling kakayanan ng ating isip. Okay. Yun po yun eh. Kaya doon nagkakaproblema. Kaya minsan, pag gumagawa tayo ng bagay without trusting the Lord, kumbaga pa parang wisdom na natin ang ginagamit natin. Kaya sa dulo ng ating mga ginagawang desisyon, pagdating ko sa fly, uy, kamali ako, wala na. The harm is done. I cannot bring back. So kaya dapat po, kaya tayong mga kabataan, mag-ingat po tayo. Dahil marami pa tayong tatahaking bagay sa daigdig na to. You have all the time in your world to play basketball, to swim in everything. Nasa inyo lahat eh. The joy and the strength is in you kasi kayo mga bata pa. Kaya po kami, yung aming experience, medyo kumbaga pa, pwede pa rin eh. Pero kumbaga sa motor, pumapalya na. Kaya kailangan na mga spark plug, palit na gano'n, di ba?
Ba't kayo wala pa kayo? Running condition kayo, brand new. Hallelujah. So, kaya napakalaking bagay na dito tayo sa church na to. The Lord is teaching us how to survive in this world. Hallelujah. Di ba? Dito, nalalaman natin paano pag lumabas tayo. We have to face the real thing sa ating buhay. Plus yung kultura na ating kinalakihan. Hindi naman lahat ang mga magulang nandito, hindi naman lahat nagsisimba, correct? Di ba? Nagsisimba pero in the sense na, hindi talaga na masyadong kalalim ang pagkakilala sa Panginoon Diyos. So, naiiba pa po. Para pagdating natin, paano natin i-adapt yung bagay na yun? So, ang gagawin natin to start trusting the God, not in our own wisdom. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso and lean not on your own understanding at huwag kang manangan sa iyong kakayahan, sa iyong kaalaman. So, doon mo lang ma-identify mo, bright na bright ka sa school, ano ba tawag sa'yo? Valedictorian ka, summa cum laude ka. Di po ba? Talagang, ang taas ng score mo sa module. Di ba, kinopya mo na sa answer key. Di ba? Answer Q. Pagdating sa Maynila, pag nag-face to face na tayo, hindi na kung ganoon. Diba? Harap ka na sa blackboard, recite ka, mag-i-explain ka kung ano subject ang ibibigay sa'yo. So number 2, acknowledge God in all your ways. Okay? Sa lahat ng gagawin mo sa buhay, bilang ikaw kabataan pa, ay siya'y kilalanin mo. Is to know Him. Paano mo siya kikilalanin? Any ideas? Para makilala mo ang Panginoon Diyos sa inyong, sa Bible, sa inyong mga kamay ngayon. Doon yung kalooban ni Lord. So without reading the Bible, it is impossible to know the Lord. Tama? Yun po yun. Dapat po, doon natin hanapin ang kalooban niya. Kasi yun ang kumanya sa atin. Kaya nga tinawag na magandang balita eh. Balitang maganda. Kaya dapat yun ang basahin natin. Hindi balitang masama. So doon po natin siya makikilala. Palapag natin si Lord, mga kapatid. Acknowledge God in all your ways is to know Him, that God is the one who works in our lives. Dahil ang Panginoon Diyos, nakikilalanan natin siya na ang Panginoon Diyos ang nagtatrabaho sa ating buhay. Kaya huwag tayo manangan sa ating lakas. So ang punto ng talatang ito is between trusting the Lord and trusting yourself. Nakuha ninyo, di ba? Kaya lahat ng gagawin mo, ipasa Diyos mo at manalangin ka sa Kanya at hingiin mo sa Kanya. Amen. Okay. That God is the one who works in our lives sa Kanyang kapangyarihan, in power, sa Kanyang katalinuhan, in wisdom, at sa Kanyang kabutihan. Kompleto po yun. Magtatrabaho siya sa buhay natin kung siya'y ina-acknowledge natin, kung siya'y ating kinikilala, kung siya'y ating, kung siya'y ating kaibigan, tayo may relasyon sa Kanya, tayo, ang kapangyarihan niya po, i-apply niya sa ating buhay sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang talino, at sa Kanyang kabutihan. So safe ka ngayon. If you're in the Lord, who gonna be against you? Sabi nga, di ba, kung sa Panginoon Diyos ka, walang makakatalo sa iyo. Hallelujah. Dapat panghawakan mo yun. Pag hindi mo pinanghawakan yung mga verses na yun, yung mga salita ng Panginoon Diyos, mababaliwala. Kasi dapat papasok doon yung faith mo eh. Yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo, dapat papasok. Okay? Sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding, and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Ulitin natin, mga kapatid. Sila po ay napadilim sa kanilang paniniwala at sila ay napahiwalay sa buhay na para sa Diyos dahil because of the ignorance, dahil sa kapangmangan that is in them due to the hardening of their hearts. So nakukuha natin, hindi natin nalalaman ngayon ang salita ng Panginoon at hindi natin maintindihan because of the hardening of heart. Dapat ang ating ipanalangin, Lord, give me a heart of flesh, not a heart of stone. If you have a heart of flesh, doon yung kapakumbabaan ng bawat isa. Kasi pag yung may heart of stone ka, baliwala sa'yo lahat yun. Hindi mo sila papansinin.
You are over the top. Baka hindi mo paangkas kung may motor ka. Baka may bago ka sasakyan. O kung gagalawin sa sasakyan mo, bago yan. Baka magasgasan mo. Because of the hardening of the heart. So yun po yun. Ganyan pong ibig sabihin ng Panginoon. So number 3, we learn to acknowledge God in all our ways. Lahat po natin kikilalanin ng Panginoon Diyos pa sa lahat ng ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay, 24 oras in order to survive in this world. Yung po yung buhay Kristiyano. Huwag po natin bibigyan ng panahon ang iba. Kaya dapat po babad tayo. Dahil yun ang plano sa iyo ng Panginoon Diyos. Ngayon kung yung isang bagay lang na mag-disobey ka, yun ang problema, baka hindi mag-operate ngayon yung mga blessing na dinidream mo eh. Because of this disobedience. Sometimes, this disobedience, yung hindi pagsunod sa Kanya, yun yung mga bagay na hindi makadaloy. So kaya dapat mo tanggalin natin yung pag-disobey sa Kanyang mga kalooban. We learn to acknowledge God in all our ways when we read the Word of God faithfully. Matututuhan natin kilalanin ng Panginoon Diyos kung tayo magbabasa ng Biblia word faithfully. Kung baga pa matapat na pagbabasa. Magbasa ng Bible araw-araw. Nagbabasa pa tayo ng Bible araw-araw. We read the Word of God faithfully. Ano bang ibig sabihin ng faithfully? Di ba? Faithful ka, tapat sa pagbabasa. At ang pagbabasa ng Bible, dahan-dahanin mo lang ha. Ang pagbasa ng ganito ng Bible. Do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mong hahayaan ang batas ng libro to ng Panginoon na ma-depart, na mawala sa iyong bibig. Bakit bibig? Kasi binabanggit mo. Ang pagbabasa mo kasi minsan nagsasalita ka. Di po ba? Hindi yung binabasa mo lang na literal sa may mo. Dapat, para malasahan mo ang binabasa mo, bigkasin mo. Amen. Meditate on it day and night. So, araw-gabi ang basa mo. Pagkagising sa araw at bago matulog sa gabi, i-review mo yung binabasa mo. So that you may be careful to do everything written in it. Parang sa gayon, hindi ka masyadong, kumbaga, maalalayan ka, maging careful ka sa mga binabasa mo, at sa gayon, matupad mo yung mga binabasa mo. Hindi ka nagmamadali, kasi be careful eh. Sabi nga rito, then you will be prosperous and successful. Sabi niyo successful. Sino gusto maging successful? Taas ang kamay. Lahat po tayo nangangarap maging successful. Kasi kayong mga kabataan, dapat po kasi magtapos kayo sa pag-aaral. Dahil ang pinapaaral sa inyo ng magulang, hindi yung pinupulot sa kalsada yan. Pinagtatrabahuan nila. Kayo ang kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Dapat po, ipagpatuloy ninyo ang pinagkatiwala sa inyo ng inyong mga magulang. Pag nag-aaral kayo, pag sinabi mag-aral, hindi bulak-bul. Lalo na, be careful it is, mga kapatid ha. Pag nasa Manila na kayo, you're in your own. Manila, Puerto, Cebu, Davao, whatever, kung saan lugar ka. Pag ikaw ay nahiwalay na sa parents mo, at mag-isa ka na nag-aaral, dapat maging careful ka sa buhay mo. Dahil maraming temptation na mag-i-invite sa'yo. Andyan yun. Kung baga, sa mga kalalakihan, ito sa mga kalalakihan mo na, kasi lalaki ako, experience ko. Andoon yung pupunta ka sa mga bars. Okay? Isa yan. Normal yan eh. Sasabihin sa mga classmate mo, sige na mo, napaka-pramdi mo naman. Siyempre, ayaw mo naman marinig na pramdi. Susunod ka sa kanila. Di mo ba? Okay. Ay kung hindi ka sa Christian way of life, hindi mo inacknowledge si Lord. Hindi mo kinilala ang Panginoon. At ikaw nagpahiwalay. At lumaki ka sa kulturang ito na nakasanayan natin na wala si Lord. Paano gagawin natin yun? How could you survive? So hindi mo matatanggap ang buhay ng successful dahil hindi ka makakatapos mag-aral. Paglalakwat ka, idadrop mo ngayon lahat ang subject mo at manunood ka na ng sini at makikipag-girlfriend ka, hindi mag-aasawa ka na. Ang problema niya pag nakapuntis ka pa. Baka humingi ka ng mga card ngayon. Discount card naman dyan. Discount card ka ngayon. Motel pa lang pupuntahan mo. Kapag uwi mo sa bahay mo na, ito na po yung aking successful. Anak, pinaaral kita, ang baon mo 200 pesos a day, at ang pagkain mo 1,500 a week. Siyempre, ikaw bibili ng bigas mo, pagkain mo eh.
Yung 200 na yun, kasama na yung pamasahe mo, ha? Oh, yan pala. Puro ka sa mga restaurant. Sa Murayta, may afternoon disco dyan sa Murayta between, it is FEU, at dito yung, marami mga bars yan, maraming, ano ba ngayon, bro? Afternoon disco, non-stop yan. Alauna ng tanghali, disco ka na sa taas. Oo. Tapos sa Shakey's ngayon, mga marami nagsaserve ng beer. Yung beer na ininumin, balde-balde, yung keg, yung gano'n. Tapos magkukontribusyon kayo yan, o patak-patak. O siyempre, ikaw, kaklasmate mo, killjoy mo naman, namumupya ka sa akin, wala kang patak. So ito po yun. In-explain po natin yung nangyari sa maraming bagay na ayaw namin na mangyari sa inyo. Kaya nga dapat maging prepared kayo. Okay, ito na. Yung kanina, acknowledge God, di ba? Alalahanin natin. Ngayon naman, how to make the God of our God to make our path straight. Paano naman gagawin ng Panginoon Diyos na yung ating lalakaran ay tuwid? Okay, ito na yun. Three things that God will make you path straight. May tatlong bagay tayong gagawin, ang gagawin ng Panginoon Diyos sa atin para yung ating lalakaran ay tuwid. Ito mga kapatid, ang sikreto para masunod mo ang sinasabi ni Lord, ikaw ang gagawa. Si Lord, sinabi niya lang yung formula mo. Pat ikaw ngayon ang mag-compute. Sinabi yung formula, square root of 50. Sinabi sa'yo, ni Lord, paano mo, kung hindi mo ngayon mo i-compute yung 50 na yun, hindi mo malalaman yung square root of 50. Tama. Kaya sabi rito sa number 1, God will make your way smooth and straight. Since life is not predictable, there are ups and downs along the way. But we have to trust God. Sabi ng Panginoon Diyos, ang ating buhay daw ay smooth at straight. It's not literal na straight ang dinadaan, simentado. Ay, ibig sabihin nun, yung walang masyadong obstacle along the way. Walang masyadong problema na makakasalubong ka. Walang tuition fee, walang baon, hindi makaaral. Sa Manila ka, hindi pwedeng ganun, maglakad ka. Hanggang Espanya, hanggang Murayta, lakad kang ganun. Dala mo yung bag mo, malas-malas ikaw, hold up ko pa sa Merilis at Red. Kaya God will make your way smooth and straight, but life, it is not predictable. There are ups and downs along the way, but we have to trust God. Kailangan mo pagtiwalaan kahit anong mangyari, kahit hirap sa buhay, doon pa rin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. God has unchanging character. Dahil ang character, ang ugali ng Panginoon hindi nagbabago. Dahil siya ang Alpha, siya ang Omega. He is the God between and siya ang Alpha, between, and Omega. Hindi natatapos ang kanyang kapangyarihan habang panahon. Kaya kung may Diyos ka ng kapangyarihan ay habang panahon, magtiwala ka na, palakpakan mo na si Lord. Kasi yung kapangyarihan niya hindi nauubos. Yung kanyang kabutihang loob, kung anong kabutihang loob niya, nung sinulat niya ang Biblia, nang ginawa niya langit at lupa, yung kabutihang loob niya hanggang ngayon umiiral pa rin. Sabi nga nito, ang changing character can give us foundation. Yun magbibigay sa atin ng isang matatag na ating katayuan. Willing, spare, and unsteady and uncertain. May mga bagay po kasi sa ating buhay na hindi siya shaky minsan. Kaya minsan sometimes, bantay din tayo. Baka sabihin na natin, dito na tayo ngayon, hindi na tayo matitinag. Hindi na tayo matitinag sa mga ganong bagay. Pero makakadama ka. Kung baga pa lumindol. Lumindol siya, hindi mababagsak yung bahay, pero magsishake ka. Lindol normal yun Pero, hindi ka mapapano. Kung baga pa, the protection of the Lord be upon you. Yun ang mga pangako niya sa atin. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. What is anxiety? Yung kabalisahan. Sabi ng Panginoon Diyos dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ibigay mo ang iyong kabalisahan sinunghim sa Kanya, kay Lord, because He cares for you, dahil siya po ang nag-aalalay sa atin. Palapakan natin si Lord. Kailangan po natin itong i-memorize at isa puso. Hindi lang pa naintindihan natin, narinig natin ngayon, hindi pag uwi natin, wala na. Mga kapatid, lalo na kayong mga kabataan, treasure this word. Ang itong salita, ito hindi mawawala. Mawawala ang pera. Pero ang salita ng Panginoon Diyos, hindi mauubo sa inyo. Mananatili sa inyong puso. Kaya kung sakasakaling dumaan man tayo sa mga bagay ng pagsubok, dahil may treasure ka, naiintindihan mo salita niya, na-memorize mo, pumasok sa puso mo, hindi ka ngayon matatakot. Diba? Kahit ano pa mangyari dyan. Even though sabi ng Bible, they will fall at 10,000 in my right arm,
ako'y nakatayo pa rin para harapin ang Panginoon Diyos. Kaya ito po, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Number 2, God will help you by giving you people to love and support you. Darating po ang panahon, pag ikaw'y mag-isa ka na lang at mangangailangan ka ng suporta, whether it is financially, emotionally, physically. Dahil mag-isa ka eh. Ito, I'm talking sa inyo mga kabataan, kayo mag-aaral ha. Kasi hindi ba pwedeng high school na lang kayo. Dahil darating ang panahon, kayo magiging college at you have to face your life, ang buhay ninyo. Hello, hindi ba pwedeng K-12 ka? Lord, K-12 ka lang ako. Hindi ba pwedeng ganun? Darating ang panahon, magsasarili ka ng buhay mo. Magkakaroon ka ng pamilya. But before it will happen, dapat maging handa ka. Dahil kung ikaw mag-aasawa, darating ang panahon mag-aasawa ka, nag-asawa ka, sabihin ng kapatid na. Parang ganito. O, mag-aasawa mo ko, pa. Saan ako titira? Sa inyo. Inasawa mo ng anak ko, dito ka patitira sa amin. So, how could you survive? Napakahirap ang buhay. God will help you by giving you people to love you. Ang mga tao ha, tutulungan ka ng Panginoon Diyos dahil bibigyan ka ng mga tao na magmamahal sa iyo at susuportahan ka. Pero dapat, ikaw ay nakakonect kay Lord. Dapat babalikan mo yung verse na yun, in all your ways, acknowledge Him. Kasi the key to receive all the benefits from the Lord, ang pagtitiwala mo sa Kanya. Without titiwala, tabla ka. Hello, sabihin mo sa salitang literal. Nakuha niyo po ba? Hebrew chapter 13 verse 6. Sabi sa number 2, so we may say with confidence, masasabi natin sa Panginoon na tayo may kumpiyansa, may tiwala sa ating sarili, that God is my helper, na ang Panginoon Diyos ay ang aking makakatulong sa akin. And I will not be afraid what can man do to me. Papakan po natin si Lord. So dapat itong mga verse na to, may pinanghahawakan ka, bali-wala, wala akong tuition fee, okay, papadala ako ni mama, di ba? O wala kang baon, o wala kang allowance, dahil kasi malayo ang bahay ninyo, kailangan mo sumakay sa bus, kailangan mo magsakay ng jeep para makapunta ka sa school. O, ang pangako ni Lord, the Lord will provide everything for you. Kaya mag-steady ka lang, di ba? At magmanalangin ka, Panginoon, saan ba ako kukuha ng aking pamasahe para makapasok ako ron, may exam pa man kami. Ang mangyayari ngayon yan, magkakaroon ka ng idea, may tatawag sa'yo. Kapatid mo, kaibigan mo, minsan may kakatok sa bahay mo, kumusta ka na? Ganun, ito, wala ako eh. O ito mo ng 200 ha. Survive ka that day. Yeah. So yun po yun. So number 3 na tayo, di ba? Number 3. God will help you by giving you strength. Ito yun ha, to make your path straight ha. To make your path straight, sabi sa number 3, God will help you by giving you strength to face any crisis that God can protect you from being defeated by the enemy and gives you spiritual victory. So, ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon Diyos po ay tutulungan ka, bibigyan ka ng lakas para harapin mo yung any crisis. Ibig sabihin ng any crisis in general, maging sa kawalan, maging sa meron, maging sa wala. Be contented for what you have. Sabi ganito, di ba? God will give you strength to face any crisis that God can protect you from being defeated. Hindi ka hayaan ng Panginoon at hindi niya hayaan na matalo ka dahil ikaw ay kinilala niya. Dahil nananampalataya ka sa Kanya, in-acknowledge mo sa in all your ways, kaya ang ganti at ang balik sa iyo ng Panginoon Diyos, ang mga pagpapaan at ang proteksyon sa mga pangangailangan mo sa araw-araw. Palakpakan natin si Lord. Panghawakan natin itong verse na ito, doon matitest ang pananampalataya ninyo. Remember, hindi mag-ooperate itong mga promise ni Lord without di pananampalataya. Sabihin nyo pananampalataya. Di pananampalataya is the key para mag-ooperate itong mga promises niya. Yun ang sikreto ron. Di po ba? Okay? Sabi sa Isaiah chapter 30, verse 1 NLT, your all ears will hear. Yung iyong tainga ay makikinig. Sabi ng Panginoon Diyos, right behind you, sa likod mo o sa gilid mo, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Ito po yung nangyayari po ito if you're ready sa Panginoon. Kasi Holy Spirit na magdidikta sa iyo. Maraming bars yan, maraming kalukuhan sa Maynila, mga kapatid. Lahat ng sin of the flesh is there.
Totoo naman. Di ba? Okay. Anak buhay nila. Okay, pumunta ka ron. Ngayon, pag ikaw sa Panginoon Diyos, your all ears will hear, lahat ng tainga mo, marinig mo, right behind you, sa likod mo, may magbubulong sa'yo. A voice will say this in the way you should go. Ang Panginoon Diyos ang magpapahiwatig sa'yo, huwag ka dyan, masama yan. Sasabihin naman ng kabilang voice, sige na, gawin mo na. You're in the middle. Which direction you're gonna take? Hello? Yung po yung mga kapatid, so napakahirap para tahakin ang mundong ito. Akala nyo biro, napakahirap para mamuhay sa daigdig na to. Kung wala kang Diyos. Pero napakadali kung may Panginoong Diyos ka. Dahil yun ang magbibigay sa ng kumpiyansa. Hallelujah! Hallelujah, Lord! So, kumbaga pa, winner ka, sabi mo winner. Winner ka. Kami po rito, indaki kasi, ang papasukin mo yung kingdom of God. Ano papasukin mo? Kingdom of God. Ano bang kingdom? Kaharian. Magkahari ka kasi ang lahat ng sinabi ng hari ay hindi mababalik. See? Authority yun. Kaya kung papasukin may kingdom of God na, there is a constitution. Anong constitution? Yung salikang batas? Diba? May mga salikang batas na, diba? Lahat ng batas na nakasulat sa Republic Act 7160 that certain person cannot be like that. Written in the 7160, gano'n. Oh, nasa libro yun, nasa preamble ng ating Constitution. Ang Panginoon Diyos po meron din. Kasi kingdom of God nga, yung papasukin mo. Oh, ngayon para makapasok mo ngayon sa kaharian niya at maproteksyonan ka at masunod at mabigay sa iyo ang mga pagpapalang ito na ating binasa, dapat po magpaloob ka sa kanyang kaharian. Now, may batas po yun para makapasok ka rin sa kanyang kaharian. Anong mga first step ng kanyang constitution, ng kanyang batas? Kapatid, magbasa ka ng Bible. Ang Bible po yun ang kanyang constitution, yun ang dapat mong sundin. Yun dapat po yung ating sundin, yung Bible, yun po yung constitution na binibigay niya in order to enter in the kingdom of God. Amen, hallelujah, di ba? Kasi po, sometimes sa mga old religion natin, di ba? O, alam mo, nagpe-praise and worship tayo. Hallelujah. But wala sa puso natin, nagre-religion tayo. Kaya madalas, Pastor Elvin always remind us na pag tayo na sa church, dapat within all heart, dapat sa buong puso natin yung ating pagsamba sa Diyos. Hindi lang napupunta lang tayo dito dahil nayaya ako ng kaibigan ko. Hindi po yung ganun. Dapat po buong puso natin niyayakap at salita ng Panginoon. Mga kabataan, bilang narinig nyo na ito, sa inyong mga kamay ngayon, ang katagumpayan at ang kabiguan. Nilagay na sa inyo ni Lord ang tagumpay at ang kabiguan. Kung sa Panginoon Diyos ka, everything magiging prosperous ka. Kung wala ka sa Panginoon Diyos at hindi mo sinunod ang kanyang kalooban, malamang, mahirap, walang garantiya ang kabila. Diba? Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Yes, Lord, Panginoon. Bukas, ngayon at kailanman, Panginoon Diyos, mananatili kami niluwalhati ka. We acknowledge you, Father God, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. At Lord, nananangan kami sa aming paglakad sa daigdig na ito, Panginoon Diyos, lalo na mga kabataan na iyong tinuruan ngayon, Panginoon. Ilagay mo sa kanilang puso at kaisipan ng mga salita mo ito. Kaya in all their ways, they will acknowledge you, Father God. Kaya Lord, kaya salamat, Panginoon, sa pagbigay mo ng mga talatang ito, na ito naging kalakasan ng aming buhay spiritual. At itong mga salita mong ito'y, Panginoon Diyos, nakaitanim sa aming mga puso. At ito, Panginoon Diyos, ang aming gagawin in order ma-survive kami sa daigdig na ito. Remember these children right now, Panginoon. At alalahanin mo rin ang mga tatay, nanay na narito, Panginoon Diyos, na nagpapaaral ng kanilang mga anak. Kami na nagpapaaral sa aming mga anak, Panginoon. Yes, Lord, provide all the support. Provide all the wisdom and strength to their children, Panginoon. At kayo naman, mga kabataan, makinig kayo sa salita ng Panginoon. Malalaki na kayo, you are in your own. Kaya nyo na magbasa in everything. But always remember the Lord. Kaya, Panginoon Diyos, manangan ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa ngayon, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Lord. At ikaw na po ang magbigay ng mga pagpapala, katalinuhan, at saka, Panginoon Diyos, bilang mga mag-aaral.
At Lord, ilayo mo po sa anumang kapahamakan ng mga kabataan ito. Protect them, Lord God, at gamitin mo sila sa iyong kubasan. Let your Holy Spirit be upon them, Panginoon Diyos. All the blessing, bigay mo sa kanila. Sana sa gayon, madama nila ang iyong kapangyarihan. So ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus, ang ating Panginoon. Amen and amen.